Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating Child Dates and Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babae, no? Para sa isa na namang reaction video mula po dito sa channel ni Philippines Trending News. Alright, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ni Philippines Trending News, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At sabi nga po niya dito, no? Pinalusob na, nagwala ang US at Japan, dineploy, winakwak ultimatum ng China, gera nagsimula na. Naku po, no? Alamin natin ito mga babayan at pag-usapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Sa iba pang mga balita, aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito hong isang proklamasyon na tumutukoy o nagdedeklara sa ilang mga lupa diyan sa may bahagi ng Tanza, Cavite bilang Special Economic Zones o Eco Zones. Ang Proclamation number 513 na may petsang Bila 1 at nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay nilabas alinsunod dyan sa Republic Act number 7916 o mas kilala nga di bilang Special Economic Zone Act of 1995 na inamyandahan naman noong ng Republic Act number 8748 at sang-ayon na rin sa rekomendasyon ng Board of Directors ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Sa ilalim ho ng proklamasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., otomatikong lilikhain itong ang Metrocast Industrial Estates Special Economic Zone sa naturang lalawigan. Naisabatas nga noong February 24 ng taong 1995 na layunin ng Special Economic Zone Act na buhayin itong ekonomiya ng bansa sa pamamagitan huyan ng tinatawag na pag-develop nito mga Special Economic Zone o mas kilala nga sa mga tawag na Eco Zone. Samantala, isinusulong ngayon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pagsasabatas ng Maritime Zone Bill bilang bahagi ng measure ng ating bansa na mas mapatibay pa ang legal claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon nga kay Deputy Assistant Secretary Maria Elena Maningat ng Department of Foreign Affairs, Maritime and Ocean Affairs, ang pagkakaroon ng Maritime Zone Measure ay pagpapakita na ang mga claim ng ating bansa sa West Philippine Sea ay batay sa domestic law, maliban pa sa United Nations Convention on the Law of the Sea at maging sa 2016 Permanent Court Arbitration na naging ruling. Anya, nakasalig din sa naturang bill na ang basihan ng ating bansa ay nakabatay sa baseline law at maritime zone law na nagbibigay naman ng linaw sa posisyon ng ating bansa sa naturang lugar at nagsasabi rin ng sino man ng mga intruder at mga iba pang mga magtutungo doon ng walang pasabi ay hindi dapat manghimasok sa ating teritoryo. Samantala sa ngayon ay hindi pa nalalagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naturang time zone bill upang ito ay tuluyang maging ganap na batas. Habang ang The Hague-based arbitration court naman ay kasalukuyan ng itinataguyod doon sa exclusive economic zone ng Pilipinas dyan sa bahagi ng West Philippine Sea at ito rin ang nagiging batayan ng ilan sa mga aksyon at hakbangin ng ating bansa. Maganda to, no? Dapat talaga maipasa na tong Maritime Zones Bill na to, no? Para talagang makita natin kung hanggang saan, 'di ba? At malaman ng mga kababayan natin. Kasi mahirap yung ganito, no? At sinasabi ng China, sila ang may-ari, no? Ng South China Sea na yan. Sasakop nga nila yung West Philippine Sea na pasok yan sa 10-dash line, no? Pero pasok pa rin naman yan sa ating exclusive economic zone, 'di ba? So, yan yung nagiging problema natin, 'di ba? Kailangan maklaro talaga yan at maipasa, no, yung Maritime Zones Bill na yan, no, para maisampal natin sa China, 'di ba? Tuloy natin. Sa kabila ng umiigting tensyon ngayon sa West Philippine Sea, nanindigan pa rin ang Pilipinas na magpapatuloy pa rin ito sa pagsasagawa ng rotation and resupply mission para yan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito nga binigyang diin National Security Council spokesperson Jonathan Malaya sa isang pahayag sa gitna yan ng kaliwat ka ng mga propaganda ng China laban sa ating bansa. Pahingit pa rin yan sa issue sa West Philippine Sea. Matatandaan noon narito ay umapila na rin si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa publiko at sa ating mga kabayan na huwag magpapatuloy
magpadala at huwag maniniwala sa mga propaganda at kasinungalingan ng China patungkol sa nasabing issue. Kasunod naman ito ng umano'y gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na may kaugnayan umano sa kanilang naging kasunduan na hindi na pagpapadala ng Pilipinas ng mga construction materials para sa pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre. Bagay naman na mariin namang itinanggi ng Department of Foreign Affairs na mayroong pinasok na ganitong uri ng kasunduan ng ating bansa doon sa China. So kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating mundo o kasaysayan ng ating bansa mismo, noong nangyari ang ikalawang digmaang pandaigdigan, ang tatlong bansa na papangalanan natin ngayon, Amerika, Japan, Pilipinas, ay iba po ang kanilang tinatayuan. Ang Pilipinas at Amerika laban po sa Japan, at itong Japan naman mga sangka during that time ay nananakop dito sa Asia, kagaya po ng Pilipinas na pinuntahan nila kasi nandito yung mga Amerikano. Pero ngayon mga sangkay, iba na po ang sitwasyon. Okay, so talagang pinagdidiinan ni Sangkay dito no na yung Japan ay sinakop ang Pilipinas dahil nandito yung mga Amerikano, okay? So hindi naman siguro sa ganun, 'di ba? Talagang plano ng Japan na manakop no dito sa parte na to ng Asia. Kung titignan natin mga babayan no, pati nga po no dito sa may bandang baba ng Asia, 'di ba, sa Pacific region no ay sinasakop din ng Japan. So hindi lang po dahil na nandun no yung Amerika, dahil may mga parte po no diyan sa Asia Pacific o sa mga sa Pacific part no ng mundo na may mga isla diyan, may mga lugar diyan no na kung saan wala namang Amerika. Okay. Ay, so, yun yung mga yun lang yung nagiging komento ko rito, no. Huwag nating masyadong idugtong, no, yung Japan, Amerika at Pilipinas doon sa World War II, no. Ibig ko sabihin, huwag natin masyadong i-connecta, no, na kaya sinakop ng Japan yung Pilipinas dahil nandito yung Amerika. Tandaan natin, open city po ang Pilipinas that time. 'Di ba? So ibig sabihin, open city po, hindi ho pwedeng sa open o nag-open yung Pilipinas, no, na pwede silang pumasok dito. Pero yung ginawa ng Japan, pumasok sila dito. No, nawalan labanan di ba? Makikita natin, nagmarcha sila rito tapos sabay nila sinakop na yung Pilipinas. Di ba? So ganun yung nangyari dito. Kaya nga, yung mga puwersa ng Amerika dito, no, yung mga US soldiers dito, no, during that time, talagang madali silang nakuha. No, at nahuli, 'di ba? Kaya nga po umalis itong si General MacArthur. Okay, so that time, 'di ba? Para makagawa ng mas magandang strategy. Okay? So, wag natin masyadong i-connect 'yan, ha? Ang Pilipinas, Japan at Amerika. Okay? Pilipinas, Japan at Amerika magsasama-sama mga sangkay. Yan ang maganda, 'di ba? Magsama-sama sila, yung Pilipinas, Japan at Amerika, no, para sa isang posisyon, 'di ba? Buuhin ang kanilang puwersa na magkakasama laban sa China. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang US, okay, Japan at Pilipinas. Ang World War II ay talagang mortal na kalaban itong Japan. Alam na po natin mga sangkay sa kasaysayan ng ating bansa, ang nagpahirap sa Pilipinas maliban po sa Spain at Amerika pagdating po sa pananakop, ang sumunod, ang pinakahuli ay ang Japan. Nung biglaan pong sinakop ang Pilipinas ng Japan. Ngayon, eto na naman mga sangkay. Iba pong senaryo ang nangyayari ngayon. Magkakasama na po kung nung World War II, magkalaban po ang tatlo o kalaban po ng Amerika at Pilipinas ang Japan. Ngayon mga sangkay, magiging kasangga, kasama na po sa kung anumang posibilidad na mangyayari kung magkakaroon man ng digmaan. Pero we are praying na hindi po yan mangyayari mga sangkay kasi okay na yung magkakasama sila pagdating sa ekonomiya. Okay na po yan mga sangkay, wag lang pumantong sa digmaan. Pero, eto na nga ang balita mga sangkay. US to host trilateral summit with Japan and Philippines sa April 11. So, ano kaya ang posibleng mangyayari? Next week na po yan, mga sangkay. April 11. Anong date ngayon, mga sangkay? Sa eksaktong oras na pinapanood nyo po ito, ang date ngayon ay April 3. So, next week, mga sangkay, magkakaroon po ng pag-uusap ang tatlong bansang ito.
So ang tanong dito, ano kaya ang kanilang pag-uusapan? Pag-uusapan na ba nila yung digmaan laban po sa China? Kasi alam nyo yung Japan ngayon, nagre-ready na rin. Okay? At ito nga po, kinakabahan na po yung China mga sangkay kasi sabi po nila, naaalala nila ang ginawa ng Japan noong World War II. Kaya kabadong-kabado sila sa mga aksyon ngayon ng Japan. U.S. President Joe Biden will meet Japanese Prime Minister Fumio Kishida and Philippines President Fernando Marcos Jr. in Washington on April 11th. This will be the first U.S.-Japan-Philippines trilateral summit. Pinakauna mga sangkay na trilateral summit ng Pilipinas, Japan at Amerika. Grabe no yung ang bilis no. Kumbaga grabe yung shift ng panahon, no? Makikita po natin ngayon, dating kakampi, kalaban, dating kalaban, kakampi. 'Di ba yung Russia mga sangkay during World War II? Sinong kakampi? Amerika. Nung bigla pong nag-alboruto itong si Hitler at nag-amok ng manakop itong Germany sa mga bansa, kagaya po ng Russia na muntikan na po nilang sakupin, ang kasangga noon ng Russia ay Amerika at Allied. Ngayon mga sangkay, Russia po kalaban. At ngayon mga sangkay, ito, kakampi yung Japan ngayon na dating kalaban. And is seen as U.S.'s outreach to counter China's influence. Ayan ang po ang sinasabi natin na mukhang ika-counter dito itong impluensya ngayon. Kasi itong China kasi ngayon, grabe yung impluensya sa buong mundo. Ngayon nga mga sangkay, pinuntahan sila ng Indonesia. Yung bagong president-elect ba ang tawag doon ng Indonesia, pumunta po sa China, mga sangkay. At for sure, pag-uusapan yung negosyo dyan. Kaya nga alam nyo, ako, in my own understanding, no, medyo malabo pa ako sa punto na pwedeng mangyari yung digmaan laban sa China. Kasi ang China, mga sangkay, masasayang po talaga yung kanilang effort sa pagpapalago ng kanilang bansa. Kung papasukin lamang po nila yung digmaan. Kasi, pag pumasok ka sa isang digmaan, wala pong ano dyan eh. Wala pong panalo talaga dyan na totoo eh. Alam nyo, no, ito nakikita ko talaga dyan. China, hindi papasok sa digmaan yan o sa gera. No? Kasi ganito yan mga babae. No? So kung makikita natin, di ba? Puro pagpapakita lang ng puwersa o ng lakas etong China. Okay, so same thing na ginagawa po ng North Korea. 'Di ba? Kung gusto nilang sakupin, no, ang Taiwan, dapat noon pa nagawa na nila. Kung sinasabi nilang napakalakas ng puwersa nila, no, dapat sinakop na nila yung Taiwan. Napakaliit lang po ng Taiwan, mga babae na, kung iisipin ninyo, no? Same thing na ginawa ng Russia sa Ukraine. 'Di ba? Nung sinabi nilang kukunin nila yung Ukraine, anong ginawa ng Russia? Sinakop nila, 'di ba? O nagkaagera, nagkaagulo pa hanggang ngayon sa Ukraine, 'di ba? So kung kukunin talaga ng China, no, itong Taiwan, dapat sinabayan na nila. 'Di ba? Kung sinasabing magkaalyado tong Russia at China. 'Di ba? Imagine niyo 'yon. Talagang gustong kunin ng China ang Taiwan, kinuha na nila 'yan. Diba? Sa napakalaki, sinasabi nila, napakalaki ng puwersa nila, napakalakas ng puwersa nila. Diba? Kinuha na dapat nila yung Taiwan na yan. Dati pa. Diba? Pero hindi nila ginagawa. Dahil alam nila, no, yung consequences ng kanilang gagawin. Magkakaroon sila ng economic sanction, lalo silang maghihirap. Lalong babagsak yung China. Okay, so anong gagawin lang ng China ngayon? Okay, so ipakita yung lakas nila. Diba? Mambraso sila doon sa mga bansa na sinasabi nilang kanila. No, takutin nila yung mga bansa na yon, no? At hanggang sa yung ekonomiya nila, 'di ba? Ganun pa rin, no? Stable pa rin, malakas pa rin yung ekonomiya nila, pero pinapakita nila na malakas sila, no, doon sa mga maliliit na bansa, no, na sinasabi nilang kanila. Okay, so kasama na nga yung ginagawa nilang pambubuli diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? So kasama na yung mga kababayan. Ganun yung strategy na ginagawa ng China ngayon, no? Hindi sila papasok sa isang gera. Puro pambubuli lang, pambabraso lang, no, yung kanilang ginagawa na yan. No, pagpapakita ng lakas, pagpapakita ng puwersa, di ba? At the same time, yung ekonomiya nila, no, na-establish pa rin nila. Di ba? So, napapalakas pa rin nila yung ekonomiya nila. Di ba? So, ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Nagagawa nila yung gusto nilang gawin dyan sa buong kabuuan ng South China Sea. Diba? So, ganun lang yung kasimple. Alright? So, kayo, anong masasabi ninyo dito mga kababayan? No? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright?
So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.